Pre-positioning ng mga seedlings para sa mga El Nino vulnerable farmlands at seguridad sa pagkain at tubig. Yan ang ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Engineer Guillen, magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa lahat. Nagkasunto po ito ang NIA at ang DNR para sa pag-repurpose ng tubig pang irigasyon. Paano po ito makakatulong sa pagkakaroon ng water security ng bansa? Well, dati po kasi, ma'am, ay ang tubig ng NIA ay para lamang po sa irrigation. Ngayon po ay nakita naman po natin, marami po kaming excess kasi. Kasi kung tutuusin mo, halos 6 na buwan lang po namin ginagamit yung aming tubig para sa irrigation. So, i-repurpose natin po ito para po makatulong sa domestic water supply, ano po, sa, of course, sa power generation, and of course sa aquaculture, ano po, and sa tourism na din. Kaya para mas marami pong matulungan. So, ibig sabihin po nito, sir, hindi na lamang sa agrikultura gagamitin itong mga sobrang irrigation water. Saan-saan pa po ba ito pwedeng gamitin? Well, again, yung ating excess water ayon po sa nilagdaan namin MOA with NWRB at saka ito pong Resource Management Office ng DNR, ay pwede natin pong i-repurpose ito para ho sa, ulitin ko po, sa domestic water supply. Ano po, pwede na rin po natin itong gamitin for tourism purposes. Ano po, and of course, ito pong power generation. So, marami pa pong ibang pinag-aaralan pa po namin yung ibang pwede pa pong pagkamitan natin. So, ito po ay sa buong bansa. Kung Sa ano buong yung maaaring ipag-repurpose ng sobrang tubig. Yung tourism po, sir, paano po nyo yung gagawin? Well, halimbawa ho, sa malalaking lake natin, ano po, pwede po dyan gumawa ng fishing or yung ating water recreation na tinatawag, ano po, like in Pantabangan, napakaluwang po ng ating dams dyan. So, pwede po dyan yung mga water recreation activities. Oo, ang gaganda nga actually napuntahan. Yung mga lugar rin na yan, isang alternative para mapuntahan ng buong pamilya rin, no? Sir, gaano po ba karami ang sumusobrang tubig natin na pang-irigasyon? Gaya po na nabanggit ko kanina, ma'am, kung tutuusin, ay halos 6 na buwan namin nagagamit yung aming tubig. So, yung halos kalahati po nun ay may consider natin na pwede nating mai-repurpose. Ano po? So, sa dami po ng dams natin at sa dami po ng pangangailangan natin ng tubig, lalo na yung domestic water supply. Ano po? So, tingin ho namin malaking bagay po ito na makakatulong po sa ating, of course, sa mga water concessionaires natin. Ano po? Kung hindi nyo po ito ni-repurpose, sir, masasayang lang yung tubig na yan. Ba't ngayon lang natin to naisip, ano? Masasayang lamang po. Opo. Siyempre, babalik po yan sa tubig or matatapon lamang po. So, sayang naman. Okay. Oo, good news to, sir, no? Kasi may ibang paggagamitan yung tubig imbis na masayang. Pero ano pa po yung mga hakbang ng pamahalaan, partikular na po yung NIA, para matiyak yung water security natin? Well, gaya po ng ginagawa natin ngayon po, may mga propose po tayo ng mga construction ng mga high dams po natin, yung ating mga diversion dams. And of course, ito pong ating mga convergence projects with DPWH and ng DA. Marami po tayo mga hakbang po ngayon para doon sa ating whole of government approach na tinatawag ng ating Pangulo. Ay nagtutulungan po kami ngayon iba't ibang government agencies para po ma-maximize po ang paggamit ng tubig po natin. Oo, and with that, sir, sa usapin naman po ng El Nino, nagpreposisyon na po ang NIA ng seedlings sa El Nino vulnerable farmlands. Ano po yung layunin nito? Well, ngayon po, nag-uusap po kasi ngayon ang mga regional managers ng DA at ng NIA. Nagpaplano po kami ngayon, tinitingnan natin kung saan ba, ano ba yung mga gustong itanim ng ating mga farmers at ayon sa field rice, ano ba magandang variety. So, ang kagandahan po nito ngayon, ma'am, ay naipaparating natin yung tamang assistance lalo sa mga input, itong seedlings, doon sa mga lugar at yung talagang kailangan ng mga farmers natin. Ito po yung kanilang order, kumbaga. So, nagkakaroon po kami ng pag-uusap ngayon. Ang NIA gumagawa ng listahan, yung order ng ating mga magsasaka at ibinibigay po natin sa DA at ang DA naman po ang nagpo-procure mga kailangan. So,
wala hong masasayang. Natukoy na po ba, sir, ng pamahalaan ng mga farmland na vulnerable sa El Nino at gaano po karami o kalawak ang mga ito? Well, sa tingin po natin, ayon sa forecast ng Weather Bureau, mga 20% po ng ating na-irrigate ngayon. So that is around mga 250,000 hectares ang affected. At ang vulnerable, ayon na rin po sa Weather Bureau natin, ay itong Ilocos region, itong Central Luzon, malaki sa Central Luzon. And of course, Mimaropa, itong Soxargen area sa Mindanao, Western and Central Visayas, at Zamboanga Peninsula. Ito po yung mga nakita natin na vulnerable po sa El Nino. Ito po bang El Nino na to sa mga lugar na nabanggit nyo ay nag-umpisa na, Director? Meron mga areas na po like sa Mindanao at Visayas, may mga areas na po kami na-monitor na talagang nararamdaman na po natin. Okay, yung iba po ay hindi pa nagsisimula o andyan na? Sabi ng Pag-asa, nagsisimula Nandyan pero na po. may pag-ulan pa naman po yun sa iba. But again, sabi nga po ng Weather Bureau natin, asahan natin may mga pag-ulan muna ngayon. Pero eventually talagang mararamdaman po natin ito. Malaki po yung probability. Opo, kasi di ba yung nga sinasabi ng ilan nagtatanong na, umuulan naman yung sa mga lugar nila. Pero ganun pala ang El Nino, uulan muna, tapos El Nino. Mararamdaman. Oo. Kaya pagdating po ng 2024, talaga daw pong malaki ang probability na ito talagang mararanasan na po natin. Sir, paano yung proseso nito? Like from before, saan po napupunta yung mga sumusobrang tubig, and now paano natin ibibigay dito sa mga El Nino prone areas itong mga tubig na sobra? Well, dati po kasi, again kasi ang water permit lang namin noon ay pang-irigasyon. So kung ano man yung susobra noon, siyempre kailangan wala pong ibabalik po namin yan or matatapon po yan sa ilog ulit. Pero ngayon, pwede tayong makipag-usap sa mga water concessionaires at pwede nilang kunin or bilhin yung ating ng ating bulk water, through bulk water. Ma'am, tandaan po natin, ang NIA, Free Irrigation Act na po tayo ngayon. So, kailangan din namin po ng additional na income na galing sa non-irrigation revenues natin. So, ito dagdag revenue din ng NIA. So, makakatulong din po ito para hindi kami masyadong umasa sa pondo galing sa national government. So, nakatulong na sa mga kababayan natin. Dagdag income din sa NIA. And that's very good. Pero sir, ano po yung pakikipag-ugnayan ng NIA sa Department of Agriculture para po sa pagtatanim ng mga seedlings na ito? Saka, kailan po ba ito planong simulan? Nagsimula na po kami, ma'am. Again, lagi po ngayon nagme-meeting ang aming mga, ulitin ko, yung aming mga regional directors. Meron pa kaming group chat ngayon. Kung dati hindi kami Dati nag-uusap. walang group chat. Wala. Hindi kayo nag-uusap-usap. May kanya-kanyang mundo. Oo. O ngayon isang mundo na kayo. Digital na. Kasi again, yung whole of government approach na gusto ng ating Pangulo, gusto po niya ay wala pong nasasayang sa ating mga resources. Kung yung ramdam na po ng ating mga magsasaka ngayon, yung tamang assistance sa kanila. Kasi may planning na po kami. Ito po ang maganda sa National Irrigation kasi buo yung aming Irrigators Association at meron po kaming tinatawag na cropping calendar planning. So kapag nagpaplano ka po ngayon, kasama na namin ang DA, ang PhilRice at iba't ibang government agencies para yung pwede nilang itulong doon sa ating layunin magkaroon ng food security ay talagang naibibigay po nila sa tamang oras. Oo, diretsyo yung aksyon, sir. Sabi nyo nga may group chat na rin para whole of a government approach. Pero sir, eto, with that, gaano po kahalaga yung pagtatayo ng dams para sa water and food security ng bansa? Mahalaga po ito kasi alam niyo po pagka meron tayong yung mga high dams na tinatawag ko, di pag panahon ho ng tag-ulan, di maiipon po natin ng tubig at meron tayong gagamitin during dry season. So, ang ibig sabihin po niyan ay mas secure po yung pag-produce natin ng ating pagkain at bukod doon sa nakakatulong nga sa pag-control or pag-mitigate ng baha, marami pa pong ibang pakinabang na maibibigay, like ulitin ko po ulit, yung power generation, So, mahalaga po talaga itong mga high dams na ito.
So good luck po sir. Sana po marami pa kayong maitayong mga dam, no? Kasi kulang para makamit natin yung food security na tinatamasa ng ating Pangulo. Yes, ma'am. At kami po naman ay sobrang nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa Kongreso ngayon kasi nakita nila yung kahalagahan ng ating pangangailangan. So, parang ang gusto nga ho yata nila ay medyo dagdagan yung ating budget para po matugunan yung pangangailangan natin sa pag-produce ng ating pagkain, sa patubig. Po. So, malaking tulong po talaga. Okay, sir. Maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa amin. Thank you po. At sa mga impormasyon na inyong ibinahagi sa amin, ating pong nakapanayam, si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Salamat po.